Isang magandang case din 'to mga idol na maging starter si DFS dito sa Lakers kapag naglalaro na si Luka sa kanila. Siya ang tatao sa malupit na guard or forward ng kalaban parang dito kay James Harden ngayon. Hindi man po si Harden ang best player nitong Clips pero syempre opensa pa rin naman in himself yang si The Beard. At kailangan mo ng player na katulad ni Finney Smith upang madepensahan nga siya ng mas maganda. Basically nasabayan niya tong step back ni Harden at kahit nga pumasok pa yung tira ayos lang kasi na-contest naman. Kahit ito mga idol, bonus na nga ito para sa Lakers na napaswitch yung guard nyo na si Vincent kay Kawhi. Kaya alam niyo na rin na susulitin po ni Leonard yung matchup na yan at aatake talaga. Pero si Vincent, pinusuan yung pagdepensa kay Kawhi dyan. Tinulungan pa nga siya ni Hachimura. Na ipapasok naman nila to kahit mahirap pero yun nga, kinaya ni Vincent yung depensa sa mas malaking player. May ginawa pa ang Lakers dito na na-impress din ako. So ang karaniwang depensa mga idol kapag kunwari umatake itong si Harden, magbibigay ng help si Hayes dyan para tapalin ang bola, di ba? Pero iba ngayon ang ginawa ng Lakers. Imbes na si Hayes po, nung umatake po si Harden ay si LeBron bigla yung sumalubong. So nakita nga ni Harden yun at premature o maaga niyang pinick up ang bola. So kahit na single coverage pa rin yan, inaabangan na nga nila yung posibleng pag-breakdown ni Harden sa depensa at hindi na nila pinaabot pa sa ilalim. Dahil dyan, kinaya ni Gabe to at contested na naman ang jumper. Good defense. Ito naman ay nag-backfire lang kay Harden yung panggugulang niya sa kalaban kasi isa sa mga best scorers of all time itong si Harden. Hindi mo talaga siya mapipigilan lagi kung ikaw lang mag-isa. Kaya nga naiwan na lang si Gabe dito kahit na disiplinado naman din siya sa depensa. At ayan nga, sumubok na sungkitin ni Harden itong braso ni Gabe sa pagkakataon na ito. At ito yung sinasabi na natin kanina. Usually, ang big talaga ang sumasalubong dyan at yan ang ginagawa ni Hayes. Pero hindi tinawagan yung pasabit gaming ni Harden kaya ayan natapal siya ni Jax. Ginawa talaga nilang hindi komportable si Harden kahit dito pa lang sa first quarter. Sinasize up na niya si LeBron mga idol pero imbis na gawin ni Harden yung mga exhibition niya, bigla ang dinouble nila to ni Vando. Ang malupit pa rito mga idol ay hindi naman din po nag-iinit si Harden. Kasi diba usually, dinodouble mo lang yung player kapag mainit na siya. Pero dito sa buong first quarter, alam nyo kung ilang points lang si Harden? 0. Bokya. Tapos ganyang dinodouble bigla-bigla. Napaatras tuloy ito. Pero hindi naman din natapos ang depensa dyan. Na-contest pa rin po itong tira. Good defense talaga. Napadpad naman po si Kenneth dito kay Kawhi ngayon. Sabay yung tumatayong sentro ngayon para sa LA ay si Rui o si LeBron. Bahala na kayong mamili. Pero ang punto natin ay wala silang shot blocker ngayon. Wala na nga rin kasing AD, wala pa si Hayes sa court. So ang ginagawang goal ng Lakers ay nag-set up sila ng depensa na hindi na nila kakailanganin ng shot blocker. Tulad ngayon na sinasaraduhan si Kawhi at ganitong may ekstrang dalawa na sasalubong sa kanya. So paano kanya naatake, di ba? Mas nahirapan pa ang Clippers ngayon gawa nung itong si Man ay nandyan sa malapit. Kung pumwesto siya sa tres, malamang bubuka ang depensa ng Lakers dyan. Pero wala, nanatili siya sa loob. So paano na lang talaga papasok si Kawhi dyan? But then again, ito yung klase ng tira na naipapasok din naman po ni Leonard. Kaya all you got to do ay i-contest to. At maganda po ang pagkaka-challenge ni Kinect dyan. Ito ang ganda ng rotation nila at dahil na rin yan sa kasipagan din talaga. Panoorin nyo si Vando dito, pati si Gabe Vincent na rin. Nung iniswing yung bola, andito si Vando para mag-help na wag paatakihin si Harden. So hindi nga naka-atake yan at iniswing na lang din ang bola. Si Gabe nag-close out dyan para syempre hindi tumira po itong si Coffee. Although si Vando po ay pabalik na rin. Kaya kita nyo yung saluhan din nila dyan mga idol at magaling talaga mag-recover sa depensa itong si Vanderbilt. Tinulungan din siya ni Hachimura sa pagkakataon na ito at nagbigay ng help. So another mid-range na tira na nahirapan ang kalaban tapos si Vando din yung naka-rebound. Ang sipag talaga. Nagpakita talaga ng halong individual pati magandang team defense ang Lakers dito kontra sa Clippers. Medyo nakagugulat nga po na tinambakan nila to this game mula first quarter pa lang at halos hindi naka-recover ang Clippers sa lamang nila. Wala pa silang luka niya na. Siguro ang naging mentality nila ay dahil wala ng AD, kailangang i-pick up nila ang slack at mag-extra effort talaga sa depensa at nakita naman din natin yon sa laro na ito. Ang tanong lang is, kaya ba nila? Kaya ba nila na gawin yon on a consistent basis? Kaya yan po ang nasa title din natin. Ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.